Gilas Pilipinas versus Jordan. Ito na ang pagbabalik aksyon ng ating national team para sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. Makakaharap ng Gilas Pilipinas ang Jordan para sa kanilang unang laro sa fourth window ng qualifiers. Gaganapin ang laban sa Mall of Asia Arena at nakatakda ang tip-off ng 8:30 p.m. At dahil nasa second round na tayo, bawat laro ay mas mahalaga na. Kaya ngayong papalapit na ang laban kontra Jordan, ano nga ba ang sitwasyon ng Gilas Pilipinas at ano ang dapat nating abangan sa all-local lineup ng ating national team? Unahin muna natin ang kasalukuyang standing ng Gilas Pilipinas. Matapos ang first round, hawak ngayon ng Gilas ang 2 wins at 4 losses, kaya nasa ika-5 na pwesto sila sa Group E. Samantala, nasa taas naman ng Gilas ang Jordan na may 5 wins at 1 loss. Ibig sabihin, malaking challenge talaga ang naghihintay sa ating national team. Pero hindi rin ibig sabihin nito na wala ng laban ng Gilas. Dahil sa second round, dala pa rin ng bawat team ang kanilang naging record mula sa first round, kaya bawat panalo ay malaking tulong para umangat ang kanilang posisyon at mapalapit sa qualification. At dito papasok ang kahalagahan ng magiging laban kontra Jordan. At isa sa pinakamalaking pag-uusapan bago ang laban na ito ay ang magiging lineup ng Gilas Pilipinas. Dahil sa Window 4, wala si Justin Brownlee. Kinumpirma na hindi siya makakalaro kontra Jordan at Iran dahil hindi pa siya nasa kondisyon para makapaglaro. Kaya naman, pure local o all-Filipino lineup ang ibabandera ng Gilas Pilipinas para sa dalawang laban na ito. Malaking adjustment ito para sa ating national team, lalo na't malaking bahagi ng naging Gilas lineup sa mga nakaraang international games si Brownlee. Pero sa kabilang banda, pagkakataon din ito para sa ating mga local players na mas maging aggressive at ipakita kung ano ang kaya nilang gawin kapag sila mismo ang kailangang bumuhat sa team. At hindi rin naman kulang sa experience ang roster ng Gilas. May mga veterano, may mga batang players at may mga galing sa iba't ibang international leagues. Kaya ngayon, ang malaking tanong ay kung paano nila mapagsasama-sama ang lahat ng kanilang strengths para makuha ang panalo laban sa Jordan. Samantala, hindi rin naman basta-basta ang Jordan. Mayroon silang 5-1 record, kaya malinaw na isa sila sa mga pinakamalalakas na team sa Group E. At syempre, hindi rin natin makakalimutan na matagal nang may history ang Gilas Pilipinas at Jordan sa mga international competitions. Kaya naman, hindi na bago sa dalawang teams ang isa't isa. Para sa Gilas, kailangan nilang maging ready mula sa unang minuto. Hindi pwedeng mabagal ang simula, lalo na kapag nakaharap mo ang isang team na may ganitong record. Importante rin ang ball movement, defense at rebounding. Dahil kung magiging maayos ang galaw ng bola at hindi bibigyan ng maraming second chance opportunities ang Jordan, mas malaki ang chance ng Gilas na makasabay sa laban. At higit sa lahat, kailangan nilang manatiling kalmado kahit magkaroon ng mga pagkakataong lumamang ang Jordan. Kaya para sa laban na ito, isa sa pinakakagandang abangan ay kung paano magre-react ang Gilas kapag hindi na available si Brownlee. Makikita natin kung sino ang magiging pangunahing scoring options ng team. Makikita rin natin kung paano hahawakan ng ating guards ang pressure, lalo na laban sa isang experienced na Jordan team. Bukod doon, malaking bagay din ang magiging contribution ng ating mga big men. Kailangan nilang lumaban sa rebounds at protektahan ng loob dahil hindi magiging madali ang physicality ng Jordan. At syempre, hindi lang isang player ang kailangan para manalo rito. Kailangan talaga ng team effort. Dahil kung magiging consistent ang defense, maayos ang ball movement at marami ang magko-contribute sa scoring, may chance ang Gilas na makuha ang isang napakahalagang panalo. At kung pag-uusapan naman ang kahalagahan ng laban na ito, hindi na kailangan ng mahabang explanation. Mahalaga ang bawat panalo para sa Gilas. Nasa ika-5th sila ngayon sa Group E, kaya kailangan nilang makakuha ng mga panalo sa second round para mapaganda ang kanilang posisyon. At dahil malakas ang Jordan, malaking statement din kung magagawa ng Gilas na talunin ang isang team na may 5-1 record.
Hindi lang ito tungkol sa isang panalo. Maaari rin itong maging malaking boost sa confidence ng team habang nagpapatuloy ang kanilang World Cup qualification campaign. Kaya naman, siguradong magiging malaking test ito para sa all-local Gilas Pilipinas. Kaya, tututok ang mga Gilas fans sa Gilas Pilipinas kontra Jordan dito mismo sa Mall of Asia Arena. 8:30 p.m. ang tip-off. Wala si Justin Brownlee, kaya all-local ang ating Gilas Pilipinas. Pero sa kabila nito, may pagkakataon ng ating mga local players na ipakita na kaya nilang makipagsabayan sa isang matibay na team gaya ng Jordan. Kaya ang tanong na yon, kaya ba ng all-Filipino Gilas Pilipinas na makuha ang panalo kontra Jordan? I-comment nyo ang inyong prediction sa baba. At kung ayaw nyong ma-miss ang mga susunod nating Gilas Pilipinas updates at previews, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell.